Good morning, auntie. Good morning, everyone. Good morning, good morning. Ate Lala, para kang sunflower. Napakaganda ng smile mo. Jogging, papa. Banta, absorb tayong kay work. Oh, let's go. Hello po sa mga nagja-jogging ngayong morning din. Hi, good morning po. And a few days ago po, chinat ako ni Sis Rema about sharing. Magse-share daw po ko today, Friday, ng about Women of the Now. And then, kaninang morning, ginising ako ng Lord ng 4 AM dahil, glory to God, naayos na po ang body clock natin dahil sa pagraran, natutulog na tayo ng maaga at nagigising na tayo ng maaga. And then, chinat ko na po si auntie, sabi ko, ako po ba yung mag-share today? Tapos kinonfirm nga po ni auntie. And then, yesterday was Synergy. Tapos nag-prepare din para sa party ni Katiana today. So parang may idea na ako kung ano yung i-she-share ko today. However, kanina nag-pray ako, parang sabi ni Lord, hindi, wait lang. Kasi ang dami talagang pwedeng gawing example or i-share na women of the now ngayon in terms of mga modern day preachers na babae din po, no? Kasi marami din ako fina-follow niyan sa mga social media accounts ko na very empowering din po. Like yung mga shinare po ni auntie, ba yun? Yung kahapon yung shinare din ni Jeline, nakaka-bless. And isa din po si Jackie Hill Perry. Sino pa ba? Si Stephanie Gretzinger. Ang dami po talaga. However, sabi ni Lord kanina hindi. Mag-focus ka kung saan mo mai-share sa kanila na nakikita nila or nakakasama na sa araw-araw or sa church, within the church, no? So, ayun po, I have here 5 pointers that highlights a modern day woman who actively lives out her faith in Jesus Christ. So, may 5 pointers po. Ang una is, ang sabi niya dito is passionate evangelist. So, sabi, modern women who spread the gospel are deeply committed to sharing our faith using various platforms like social media, podcasts, and public speaking. She's characterized by her love for Jesus, boldness in sharing the gospel, compassion for others, commitment to discipleship, reliance on prayer and the Holy Spirit, and a lifestyle that reflects God's truth and grace. Her passion for evangelism inspires and encourages others to know and follow Jesus Christ. So pagbasa ko po dito, isa lang naisip ko, and this is Ate Che, very Ate Che. Hi, Ate Che. Nakakailang KM ka na dyan. Now, we are all blessed to witness, no, yung mga testimonies po ni Ate Che. Her commitment to sharing the gospel, her lifestyle. She even had to had the boldness to leave her job, yung old job niya, and relied fully sa gagawin ni Lord sa life niya. The good fruits in her life and her walk are very evident because of the boldness and grace and passion and yung love niya for Jesus Christ. No? And for me, that's wow, modern day woman, modern day woman of Christ, no? Thank you sa buhay ni Ate Che. And number 2, sabi po niya dito, authentic lifestyle. They lead example, living up their faith authentically in everyday life. Their actions and decisions reflect the teachings of Jesus, making their witness credible and relatable. Sabi dito, genuine relationship with Jesus. Her faith is not merely a set of beliefs, but a deep personal relationship with Jesus Christ. She prioritizes intimacy with God through prayer, studying the Bible, worship, and fellowship with other believers. Tayo yon. Consistent integrity, sabi po niya. She lives a life of integrity and authenticity, aligning her actions and words with biblical principles. Her lifestyle reflects the transformational power of the gospel, demonstrating honesty, humility, love, and compassion in all
her interactions, no? So in as much as we would sometimes, try to conceal our own selves, hide in our bubble, ganyan, yung ang mga hurt natin, selfish desires natin, to I believe to be one with the Lord as a modern day woman of God requires us to live transparently before God and others. Knowing that authenticity shines brightest when we walk in honesty and in integrity. Amen po. Tapos, sabi pa dito sa Luke 12:2, there's nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. Oh, 'di ba? Amen. Thank you, Lord. Number 3 po, community builders. Sabi niya ganyan. Wow. Nung pagkabasa ko dito, ang naisip ko na agad po, si Ate Rome and Auntie Rachel. We are so blessed po sa mga buhay niyo. And sabi ko nga, saan pa ako hahanap ng woman of the now na makikita or preacher sa social media or sa yung modern day preacher ngayon na woman. Sabi ko, sa Powerhouse, ang dami-dami na. Ang dami-dami ng mga inspiring women na in-exemplify talagang pagiging followers of Jesus, no? Sabi dito, community builders, these women actively build and nurture faith-based communities, creating supportive environments where others can grow in their relationship with Jesus, organizing Bible studies, prayer groups, or community service projects. Sabi ko, very Ate Rome and very Auntie Rachel. Auntie Rachel, no, we all know po yung testimony ni Auntie Rachel, yung buhay ni Auntie Rachel, very, very powerful testimony. And in terms of building a faith community like ito, like this, yung sa atin po, no? Even in Zoom, even sa mismong church, from the other side of the world is beyond empowering. Nasa US siya, pero meron tayong ganito. Glory to God. Meron po tayong Zoom, meron tayong group chat sa Facebook, meron tayong group. And that for me is very, wow, very empowering po talaga. So what more, ano pa pwede kong gawin na ako na mismo nandito ako sa Pilipinas. Ako mismo nandito ako malapit sa mga tao, ano? Ano ba? Tapos Ate Rome. Ate Rome is a single mother. And aminin po natin, no, hindi minsan kahit na may katuwang na tayo sa buhay natin, may asawa na tayo, may boyfriend na tayo, minsan very challenging pa rin, to build up a family, let alone a community, tapos single mom, 'di ba? This goes to show na our strength, our inspiration and motivation comes only from the Lord. Amen po, 'no? Nakaka-bless po yung, mga buhay ni Auntie Rachel and Ate Rome in terms of, building communities. Amen. Thank you, Lord. Number 4 po, lifelong learner. Sabi niya ang modern day woman daw po, as a follower of, Jesus Christ are lifelong learners. Can we all agree po na lifelong learners tayo? Sabi niya, committed to deepening their own understanding of the Bible. They engage in continual learning through theological studies. For example, sa atin, foundational classes. Malapit na. Attending church and personal devotion, which enhances their ability to teach and mentor others. So, as for me dito sa number 4 na 'to, 'no, ang naisip ko po agad is si Sis Rema, si Ate Che, si Aliana, 'yan, si Ate Lala, Ate Sonia, everyone here. Tayong lahat, we are all lifelong learners, 'no, na very, 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 very tawag dito, blessed ko na, I am connected, sa mga leaders natin sa church, kayong lahat po, tayong lahat po dito, 'no, na, daily may pag-aaral, minsan may afternoon pa, minsan may magmo-morning prayer ka ng, 7 AM, tapos mamaya-maya may cell group ka ng 5 PM, ta's kinabukasan may morning prayer ulit, tapos may synergy ulit. Parang morning, evening, afternoon na po talaga yung ginagawa natin because we are lifelong learners. Sabi nga po ni Bishop, 'di ba? Wala pa tayong alam. Sabi niya, I am a living witness po, 'no, na magpapatuon na tayong lahat na nandito are committed to deepening our understanding. We are lifelong learners. Amen?
Ayan, number 5 na po tayo, mabilis lang. Tapos na. Number 5, sabi niya, compassionate leaders. With a heart for service, they often engage in charity work and compassionate outreach, embodying the love of Christ through their actions, exemplifying Jesus' teachings on servant leadership, putting others' needs before their own, and leading by example in humility and selflessness. Sabi sa Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. I believe we have all meditated this word po sa Colossians, no? And kumbaga kumuha na tayo ng kalakasan sa verse na to. That's why I can say po na we are all compassionate leaders. Amen. Now, lahat po ng mga nabanggit ko, these are the women who exemplify a vibrant, transformative faith that impacts our communities and beyond. No, embodying the values of love, grace, justice, and humility taught by the Word of God. They inspire us through their dedication to following Jesus and living out His teachings in today's world. We are all empowered by one another po. Kayo pong lahat dito, everyday, lahat ng faces nyo, nakikita ko pa lang kayo, na-empower na ako. As modern-day women who actively lives out her faith in Jesus Christ, these women, or tayong lahat po, we integrate the learning of God's wisdom into the all aspects of our lives, including relationships, decision-making, mga ginagawa natin sa mga decision sa buhay natin, no? And of course, service to others. So, sino po yung mga women na yun? Sabihin po natin yun, na kami yon. Tayo po yon. Amen? Ayun lang po, ayun lang po. Thank you so much, Auntie Rachel, for letting me share this po sa inyong lahat. Thank you, Lord, glory to God. Thank you po. Rem? Okay. Naririnig niyo ako? Okay, meron akong technical difficulty ng konti kasi. So, Rem, gusto mong comment on that since you were the one who Hello po, good assigned Mitch? morning. Sis Mitch, thank you for sharing that. No, naisip ko nga din po yung sinabi ni Sis Mitch na ang dami nating hinahanap na women of the now na nagme-make ng impact sa world. Pero dito po mismo sa Zoom natin, marami po pala. No, na tayo lahat po mismo nagme-make ng impact sa bawat isa. And talaga pong nakaka-proud na may mga iba dito or actually marami po na nagtuturo na kahit na busy po sa mga work, no, full-time po sa work nila. Sa ministry, full-time din po sila. Pag po tinatawag na may kailangan pagawa or example na lang po yung ipapaturo. Kunyari si Sis Mitch nasabihan lang po, ano lang, this week lang po yata yon, this week or last week na magturo siya. Ang bilis po na mag-okay po sila, wala pong sasabihin na, ay hindi po ako pwede, ay ano na lang po, si ano na lang po, wala pong turuan na ganon. So sa ganon pa lang po na bagay, nakaka-bless kasi talagang nagme-make time po kahit na sobrang busy po sila sa trabaho, sa mga ginagawa, sa mga anak po nila, no? Nabe-bless po ako sa buhay po ng bawat isa na nandito. Kasi po lahat po kayo blessing po sa amin, sa Powerhouse, sa ministry, no? Nakikita ko po yung mga ano ninyo, yung mga ginagawa din ninyo for the ministry at nakaka-bless po. Like si Auntie Chel na kahit nasa abroad po siya, no? Nandyan po siya para tumulong din po sa atin na mag-grow pa sa relationship po natin with the Lord. No, gusto ko lang pong pasalamatan kayo pong lahat. Ayan, pati si Phony na kumakanta, no, sa every Sunday. Alam ko hindi po madali. May pinagdadaanan po lahat. I believe may naranasan po kayo ng mga difficulties din, struggles sa buhay. Pero you keep fighting,
You keep on fighting po na parang pong walang nangyayari? Kasi alam ko naman, I believe, no, alam nyo na si Lord backup po ninyo, kaya nandyan po pa rin po kayo na kahit ano pong pinagdadaanan nyo, nararanasan po ninyo sa buhay, nandyan pa rin at nagsaserve po ng tuloy-tuloy para kay Lord. No, sa mga gagawin pa po ni Lord sa mga buhay po ng bawat isa. Hati po yung mga nag-a-usher. Ayan, naalala ko bigla si Finn, no? Na kahit na bagong-bago pa lang po siya sa church, talagang gusto na po niya mag-serve kay Lord, no? And talaga pong meron pa po siyang, alam mo yun, may mga gine-give up po tayo ng mga bagay sa buhay po natin para po magkaroon tayo ng, alam mo yun, yung buhay po natin, i-total surrender po natin sa kay Lord, no, in obedience with him, no, so kaya po yung buhay natin mas lalo pang nagiging exciting and masaya and fulfilling, no, dahil din po sa mga ayan, nagagawa po natin kay Lord, no. So ayun po, nakaka-bless po kayong lahat. Thank you po sa pagpapatuloy po sa pagsaserve, women of the now, having Sis Mitch, we are ano, no, kasama tayo na nagme-make ng impact, mga history makers, no, dito sa hindi lang sa Pilipinas, kahit sa buong mundo na nakakapag-share po tayo. Amen po ba? Ng Word of God. So, ayun po, ano pa bang gusto kong i-share? Sige, mamaya po baka meron pa akong gustong sabihin. Pero si Auntie muna. Thank you po sa inyong lahat. God bless. Thank you, Rem. Nakaka-encourage yung mga pag merong ina-assign, no, na always ready to offer. And yun nga, yung favorite verse ko na be ready in and out of season kasi pag nasa loob mo na talaga yun, nasa spirit mo na, hindi mo na pa iniisip kung mag-aaral ka pa or like this, like that. Kasi alam na natin yung word, madali na lang lumabas sa atin yun. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Women of today, that's right. Maraming mga nauna sa atin and they have left us legacies, no, from the time. In fact, a lot of the books we read today and a lot of the teachings, these women we follow today have followed also the women from the past. Pare-pareho na lang rin yung tiniteach nila, although they associate lang yung teaching nila doon sa life experiences nila. Pero wala na, there's nothing new under the sun. All the women from the past have impacted the women that we follow today. And then us also, we are creating a legacy for the younger generation, yung mga anak natin, yung mga magiging apo natin, di ba? So we have to just remember na we be good examples of the Word of God. We live the life that we teach. No, we walk the talk and walk the faith. Para yun yung i-live natin. Ano ba yung legacy na may iwan natin sa mga anak natin? For me, I believe I'm leaving a legacy of faith and a legacy of prayer. Kasi yun nang na-observe ng mga anak ko sa akin na I live a life of prayer and faith and also worship. So, I'd like to share that. And maybe some of you would like to share, about yung sino yung fina-follow nyo na women na nakikita nyo today. It could be your mom, your auntie, your friend. Gaya ng shinare ni Mitch, actually, na-amaze ako doon. Hindi ko yun, that was not expected of Mitch, na yun yung pag-usapan. And how honoring of her sa mga leaders niya and sa mga contemporaries niya sa church to even recognize what they do. Those are the true people of God who not only observe, no, pero they appreciate yung leadership ng mga kasama nila, and then they appreciate the contributions of the women that they encounter with everyday sa church. Yung nakikita talaga nila yung mga ginagawa ng iba and ina-appreciate nila yon. So, those are the good friends that you want to have in your tribe. Okay? Yung mga they honor you and they let you know what you're doing is impacting them and impacting others. All right. Sharing muna tayo. Kung sinong gustong mag-share dyan. Kung sino yung mga nakikita nyo na role models ninyo in your life.
Anyone can share. Go Finn daw. Wala ba? Rem, sige, kwentuhan na lang tayo. Rem, naalala mo yung book na pinabasa ko sa'yo, si Kate McVeigh on The Blessing of Favor na? Remember that book nung nandito ka? Yes, Yung, Auntie. hindi ba, maalala mo yung kwento niya na she was just a young girl, no? Pero sinearch ko siya today kasi finalo ko din siya for a while in my younger years. She wrote a book called The Blessing of Favor. And yun lang, in-expound niya yung favor ni God na everything we do is out of the favor of God. Halimbawa siya, sabi niya, kahit na naglilinis lang siya ng banyo or nagpa-fry. Kasi as a teenager, she worked as a tagaluto sa Burger King or McDonald's, wherever that was. She's always made herself aware of the blessing and the favor of God on her life. Kaya she appreciated everything that she was doing. Kahit na nagpa-fry lang siya ng burgers, very content siya doon, very happy siya doon sa position niya na ganon. And that's one of the people that have impacted me in my 20s is Kate McVeigh. So you can share something like that. Like yung shinare ni Sister Rom kahapon, Christine Kane. I'm sure Kristen Kane has impacted some of you. Joyce Meyer yung isa. And share a woman that you followed or are following na is impacting your life and why. Ayun na lang, and why. Rem, magtawag ka na lang na. I'm having difficulty with my screen. I cannot see anyone but me and Rema. Hindi ko alam kung sino yung mga... Hold on. Sige po, Auntie. Magtawag po ako. Sino kaya? Si Tehila, baka meron. Siguro, I would say si mami ko. Di na ako lalayo kasi siya naman talaga yung parang lagi ko nilalook up to growing up eh. And most of my values and principles din nanggaling din sa kanya. So, ang dami naman yatang hindi ko alam ano unahin ko. Parang ang dami ng impactful na ginawa. Pero siguro una yung pagta-tithes, yung trusting, yun nga, alam ko naririnig yun na po lahat to sa pag nagta-tithes kami, yung pagta-trust kay God talaga when it comes sa finances. And yung solution talaga is hindi work harder but tithes more. Ganon yung kay mami ko. Na kapag kapag may challenge sa finances, tithes, yun talaga yung niya. And yung character niya na lalo na nung very prayerful din po si mami ko. May mga times talaga na minsan mapapasilip lang ako sa kwarto niya tapos para siyang nalalasing na sa prayer, yung nakaupo lang siya na ganyan. Tapos ganun-ganun siya. Laging ganon. Tapos yung pala, tagal niya na nagpe-pray, 1 hour, ganon, 30 minutes, like 45 minutes, ganon na yung ginagawa niya, nagpe-pray lang siya. Pinagpe-pray niya kami, pinagpe-pray niya yung church.
And kaya parang yun din yung nakuha ko kay mami ko na kapag talagang meron nag-aano sa heart ko, ganun din yung ginagawa ko kung ano yung nakita ko sa kanya talagang ipag-i-intercede ko, gano'n. Kasi ganun yung nakita ko sa nanay ko, eh. Talagang pinag-i-intercede niya lahat ng mga taong na ano sa puso niya. Tsaka, um, when it comes nung the way she led the family, kahit babae siya, nung time na si daddy nasa hospital siya, siya talaga yung nag-ano sa'min nun na sa'ming mga magkakapatid na ganito yung gawin natin, mag-pray tayong lahat, dito tayo lahat, mag-ano tayo lahat, mag-worship tayo lahat, ganyan. So nung nasa hospital si daddy ko, usually kasi kapag mga babae sobrang emotional lang, eh, 'no, hindi nila maano yung pakiramdam nila. Though si mami ko nun emotional siya, pero nilalabanan niya pa rin talaga na hindi niya hinahayaan na i-overrule siya ng mind niya or emotions niya na, as much as possible i i-aano niya talaga yung parang ile-lead niya pa rin kami sa worship nun and prayer nun and parang ayun yung ayoko ng tumagal. Yung si Ate Fi na daw next. Yung marami pa pong mag-share. So, basically yung pagiging nanay niya and pagli-lead niya, parang sa kanya talaga po ako na-inspire. Yung buong buhay niya kung paano niya kami i-lead, paano niya kami pinalaki. Yun lang po. Morning po, ako na po yung next. Off cam lang po ako no, kasi naka-data lang po ako. Yung i-share ko naman po, not really, nung sinat po ni Mitch na si Finanex, sabi niya gano'n. Sabi ko, sino ba yung ano? Sabi ko, syempre nag-iisip ako agad sa church. Ayokong lumayo kasi sa church na lang sana. Kasi kung iniisip ko sa buhay ko, aside from my mom, parang wala kasing ibang ilo-look up to eh, no? Kundi yung mother mo. Or merong mang iba pero yung number one would be your mother. Pero yung gusto kong i-share ngayon, yung nai-inspire ako sa buhay. Hindi na ako lalayo. Si Mitch na po kasi siya yung nagbalik sa akin sa church. I mean, God used her life para makabalik ako sa church. Nai-inspire po ako sa buhay niya kasi kilala ko na siyang matagal na. At kilala ko siya kung ano siya before. Actually, ano kami before, yung buhay namin before. 'Pag nakasakay nga kami sa pick-up niya, sabi ko, "Ma, dati naka-jeep lang tayo 'no?" Sabi kong gano'n. Nagyoyosi, gusto naming uupo sa harap ng jeep para nagyoyosi pa rin sa harap ng jeep. Kasi siyempre 'pag sa loob ng jeep hindi ka man makakapagyosi, ganyan. Commute lang tayo, sabi kong ganyan. Masaya na tayo sa Sipo Egg, sa Skyflakes na may century tuna. Gano'n lang po yung buhay namin before. Specifically si Mitch, alam ko yung buhay niya before, kung saan siya galing, saan siya hinugot ni God. I saw her cry so many times, beg sa mga maling tao. And I'm just inspired by her kasi she's so strong. Even sa family niya, sa family matters, family problems, she's so strong. And sabi ko, yung pinagdadaanan ko ngayon, parang sisiw lang sa mga pinagdaanan niya before. And sabi ko, kung kinaya niya sa grabe ng pinagdaanan niya before, kakayanin ko din. So yun pong pinagdadaanan ko kasi hindi pa ako makapag-share no. Parang inaano ko lagi ng Holy Spirit na i-share mo na. Parang I don't know, I'm just really coward. Hindi man ako coward. Pero that's the reality. So, yun lang po yung gusto kong i-share. Putulin ko na doon baka saan pa ako makarating. But I'm just inspired sa buhay ni Mitch. Not just her, but all of her sisters. Si Anne, si Micah. Alam ko po yung mga buhay nila before. And I just want to glorify God. Because God used them
to inspire others. And yung mga nangyayari sa buhay natin, minsan mapapa-question ka, bakit ako? Bakit ganito? Ba't hindi yung ibang tao? Isa lang po yung answer doon. God just want to show you and the others that it's just through Him na, we can do everything. Yun lang po. Thank you po. I just want to cut off sandali, no? Manang Bing, you're logged on and you're logged on as me. You're hosting the kaya I'm having issues with my screen. I cannot see everyone. So could you log on and log back on as not the host, please? Manang Bing. Sige, pwede na nating ituloy. I hope na narinig niya yung message ko. Can you guys hear me? I can't see anyone. Yes, Auntie. Yes, Clear Auntie. naman po yung voice nyo. Okay, ikaw muna nak until mag-log off si Auntie Bing kasi siya yung nagho-host. I can't see anyone. Okay, thank you, Finn, for sharing. Alam ko nga nang yung ginagawa din ni Sis Mitch na paminsan pag sasabi niya sa akin, pagkasama ko sa sige, Sis Rema, sunduin ko lang saglit si Finn ha, sabi niya ganyan. O kaya, mamaya pupuntahan ko lang saglit si Finn, sabi niya ganyan. Sasama ko siya sa Synergy. May mga ganon. Kaya talagang nakita ko din Finn kung paano siya sa'yo, yung ka-mindful and talagang pinangangalagaan niya yung soul niya. And soul, yung na-win niya kay Lord, no? So nakaka-bless na talagang lagi kanya oy si Finn, isasama ko sa sabi niya ganyan, sa Asher, sabi niya ganyan. Lagi kanyang ini-involve, ganon. Saka I believe lagi ka rin niyang pinagpe-pray, no? So thank you, Sis Finn, for sharing. Sino pa pong gustong mag-share? Meron pa po bang gustong mag-share? Si Phony. Phony. Hello po. Sa akin naman po, sa area po kasi, sa akin po, sa circle ko po, sa family ko, or sa kung saan po ako talaga, wala pong masyadong katulad natin na nakakilala po sa Diyos. And hindi din po ako na nanonood masyado ng mga preachers online or nagbabasa masyado ng ibang books. So, dito po sa area ko, wala po ako masyado po talagang matularan, kumbaga. Pero dito naman po sa church, sa community, tsaka sa family na meron po tayo, masasabi ko po na at least sa mga kilala ko po na tao or nakikita ko, lahat po sila meron po talagang nakaka-inspire or parang gusto niyo pong tularan na quality. Meron po talaga yung bawat isang binigay sa kanila yung Diyos. Bigay lang po akong example. Parang kunyari po, kunyari sina Ate Ann po, nung una ko pong na-encounter sa Ate Ann, nakita ko yung para po siyang lion. Parang yan po yung una kong inisip, yung hindi niya po siya madi-deceive, yung parang alam na alam niya po yung sobrang bold niya, alam niya yung tama, alam niya yung mali. Pag yung hindi po siya yung para pong sinasabi natin dati na hindi po sabi po nila Tita Rachel, hindi po tayo pusa na ganyan-ganyan lang. Talagang alam niya yung gusto niya. Ganyan si Ate Mitch po, yung sobrang grateful po niya, yung parang nakikita niya po yung lahat ng mabuti sa mundo na hindi niya po siya talaga mapipitpit na sa madilim na lugar. And ang dami po sa lahat po, Tita Rachel pa lang po yung story niya, yung identity niya, yung talagang malilift po kayo sa gano'n na story, ganyan. Ay, kahit isa-isahin ko po yung lahat, ng dami po, no? Ate Rema, si Te, ganyan, lahat. Pero ang gusto ko po mag-share ng hindi po natin masyado nakikita. Kasi kahapon po, galing po akong Synergy, minsan lang po ako mag-Synergy and nag-CR po ako. And meron pong nag-share lang bigla sa CR, hindi ko na po sabihin yung names nila. Nakita ko lang po siya sa CR, nag-share lang po siya. And shinare niya po yung difficulty ng pagiging
nanay na hindi niya po kaagapa yung asawa niya, na parang hindi po maayos yung trato sa kanya ng asawa niya, and kung gaano kahirap sa kanyang mag-attend ng church. And shinare niya po na sabi niya ito daw po yung buhay niya na, um, na kahit inaaway siya, gano'n, yun yung sinabi niya kay Lord na alam niya yung tinatayuan niya kaya nandun siya. Kahit sobrang hirap po sa kanyang mag-attend, nandun siya. Ta's makikita niyo po talaga yung yung nandun po siya, inaalagaan niya po yung baby niya, gano'n, pero nandun siya. Tapos nung lumabas po ako, may nag-share na naman po, single mom po siya, 3 yung anak niya. Ta's sinabi niya po na, um, minsan hindi niya po alam paano siya magpo-provide sa mga anak niya, gano'n. Pero, alam niya na bigla lang may dumadating po sa kanya na napapakain niya po yung mga anak niya at si Lord po lahat yun. Yung gano'n na sinabi niya na nakita niya, sabi niya, "Nakita ko talaga kung paano gumalaw si Lord kaya nandito ako." So, parang ako po nung narinig ko po yun, nandun po kasi ako sa part na parang sabi ko, "Bakit po ba natin ginagawa 'to? Like puwede naman po tayo pumunta sa dulo ng mundo, dun na lang po tayo magbasa ng Bible, tahimik pa po, wala po tayong naririnig sa mga tao, may peace." Ganyan, pero ba't po tayo nandito? Pati po kay Tita Rachel, ilang beses ko po tinanong ata sa kanya last week, sabi ko, "Ma, I can't do this. Why do we have to do this?" Gano'n po ako sa kanya. And parang na-realize ko lang po dun sa mga stories na yun na, um, sa lahat po ng stories, lahat po ng suffering na nakita natin, dun po nagma-manifest si God. Nagma-manifest po, nire-reveal po ni God yung sarili niya through hope sa lahat po ng pinagdaanan ng bawat tao na nandito. So, nakita ko din po yung verse po sa Galatians, ito po yung nung nabababaan po ako sabi ko, "Bakit ang daming tao po nandito, sobrang powerful, bakit po nila ginagawa 'to?" Kasi parang nung time po na yun sabi ko, "Parang ayoko na." Sabi ko, parang gusto ko na lang po talaga yung pumunta sa dulo ng mundo, sumatahimik, gano'n. And nabasa ko po 'to, inopen ko lang po yung Bible ko ta's ito po yung lumitaw, sabi niya, yung sa Galatians po na, "No longer I who live but Christ in me." Yung naalala niyo po yun? Ta's parang ito po yung sinasabi niya na 'pag Kristiyano ka talaga pong tinapon mo na yung sinful life mo. Kasi alam mo namatay na yun nung namatay si Christ, and wala na yung iniisip mo na lang yung feelings mo, yung ego mo, yung pride mo, yung mga desires mo na hindi naman para sa glory ni God. So, and nakita ko po na ang dami pong tao dito na ni-lay down po yung life nila. Kasi naintindihan po nila na yung buhay nila ay naiisa na po sila with Christ. Kaya yung ginagawa po nila is yung ginawa ni Christ. And so, ina-honor ko lang po lahat ng tao na nandito. Especially po si Tita Rachel kasi mine-mentor niya po ako ngayon. Kung hindi ko po siya naririnig ngayon, siguro nahulog-hulog na po ako. So, sobrang thank you po sa lahat ng tao na nandito, sina Ate Aliana din, ganyan, Terema. Sobrang, um, thank you po na sinasabi niyo po or shine-share niyo po yung mga testimonies niyo kasi alam ko po hindi lang po ako yung nabi-bless, hindi lang po ako yung na-encourage na tumayo, tumuloy, tsaka ma-remind po na ito na po talaga yung buhay natin. Dito na po talaga tayo tinawag ng Panginoon. So, thank you lang po. Yun lang po, dami ko po sinabi. Thank you, Phony, for sharing. Powerful, no? Ang ganda ng shinare ni Phony. Sino pa pong gustong mag-share? Ate Awi. Ikaw, te, gusto mong mag-share, te?
everybody here, okay, they are virtuous women. So, yung pag sinasabing yung modern women na talagang lahat kayo, okay, palagi ko pinagmamalaki sa mga kausap ko, every time I look at every or each person in the church, I can't just, help it but praise God. Kasi talaga, pag naiiyak naman ako, pag nakikita ko yung mga kamukha nyo, dahil alam ko yung mga buhay nyo eh. Okay, alam ko kung paano binago ni Daddy God yung mga buhay nyo. Okay, for those that I know, and for those of you who know me, alam nyo rin yung buhay ko. Okay, kaya we just have to keep on. You don't need to be superwoman. Okay, you just have to, alam mo yun, oo, ang daming mga powerful women na nakikita natin. Yan yung mga napapanood natin, nababasa natin. Pero we are all just the same. Okay, we are all just the same na medyo lang sila kumbaga na na-highlight, okay? Na-highlight. Pero come to think of it, ang dami maski wala kayong mga picture, kilala ko yung mga pangalan nyo. Okay, ang dami-dami. Kaya nga sabi ko sa asawa ko na lang, kahit bata, matanda, kausapin mo si church, sabi ko, meron at meron silang ibubuga ako. You will just be shocked, sabi kong gano'n na hindi mo akalain, makita mo fashionista yan, pero pag nagsalita, okay? Makita mo yan, tatuan yan, pero pag nagsalita. Makita mo yan, tad-tad yan ng mga piercing sa mukha, pero nagsalita yan. Okay? So, yun eh. Okay, kaya nga, nakita ko kasi, in a way, na mentor din ako ni Ate Els. Okay, nakita ko eh. Kaya, I looked up to her even until now. Okay na kaya pag pag pinag-uusapan yung mga ganyan, yan, siya talaga. In all aspect, wala kang maiwan. Pag sinabing faith, pag sinabing giving, pag sinabing worship, yan, mauna yan, magluka-luka sa harapan. Alam niyo yan, seatmate ko siya eh. Okay? Seatmate ko si Ate Els. So, well, ano pa ba? Yun na. Yun na. At saka, yun nga, lahat kayo dito na nakikita ko, okay, na nakasama ko. And for those people na hindi ko man kayo kilala as of now, pero every time that I hear you speak, okay, makikita mo kasi at mararamdaman mo kasi the way they speak, it's full of anointing. Okay na, ikaw talaga mamamangha ka, wow. Okay? Kasi totoo, nami-miss ko yung church. Nami-miss ko kayong lahat. Nami-miss ko yung fellowship. Kasi wala yan dito. Okay, pag nag-uusap kami dito, parang ang langi-langi. Okay? Sabi ko, kaya kapag may mga post kayong ganyan na, ayan na, ganito, ganyan, naiingit ako. Ayan, Rema, alam yan, tagal mo nagstay dito last year. Talagang parang gutom ka na. Kaya nga, even if I have the church here, hindi nyo mo nakikita. Hindi mo na masyado nagpo-post. Feeling ko nga, more on powerhouse pa rin ako. Power horse na tuloy. Powerhouse pa rin ako. Okay? So, kasi, yun nga eh, dito ako na plan. Okay? So, yun. Kaya, modern women, Christian women, okay, kahit ano pa yung level natin, okay, tayo yun. Amen? Tayo yun. Yun lang po. Thank you, Ate Awi, for sharing. Te, miss ka na namin. Balik ka na dito. Ayan, marami nga din siyang experience kay Mami kasi ano din eh, parang lagi mo ding nakakausap si Mami, no? Te? Ayan, na nakakasama. So, thank you Ate for sharing about din kay Mami dun sa yung sinare mo, no? Ayan, ako din actually, dalawa. Si Mami saka si Auntie Chel. So si Mami, ayan sinasabi nga ni Ate Awi, no? Si Mami kasi straightforward siya. Yun yung pinaka ina-admire ko rin sa kanya. Wala siyang kaplastikan sa katawan niya. Basta kung ano talaga yung nakikita niya sa tao, sasabihin at sasabihin niya kung may mali sa tao. Talagang straight talk niya. Kahit na anong maramdaman ng tao, basta nasabi niya, okay lang sa kanya. Kasi alam niya na pag na-correct niya yung taong yon, pwedeng maging umayos yung tao. Ganon. Wala siyang
kahit sino ka pa, kahit sobrang yaman ka pa, kahit na politician ka or whatsoever na mataas na tao, ganyan, talagang sasabihan ka niya. Gano'n po siya. Tapos ang nakita ko pa po sa kanya, very generous. Sobrang generous po siya. Talagang 'pag kunyari pong yun na lang yung pera niya sa bag niya, tapos may nakita siyang tao ta's na-bless siya dun sa taong yun, bibigyan niya ng pera, gano'n. Tapos yun po yung parang gusto ko ring talagang trait na, alam mo yung parang gusto kong kunin 'no, sa kanya. Um, kahit yun 'no, kahit wala siya, magbibigay siya. Tapos, lagi niya pong mapag-pray nga po siya, totoo po yun. Ano pa ba, worshipper, um, mapag-empathize, 'yan. 'Pag kunyari nag-share ka po sa kanya, hindi siya yung parang hindi ka niya papakinggan o kaya naman yung, okey lang 'yan, overcomer ka na tapos ka na diyan, dapat 'di mo na nararamdaman 'yan, hindi po siya gano'n. Na kahit full of the word of God po siya, makiki-empathize po siya sa'yo. Kaya po 'pag kunyaring ano, may nararamdaman ako or na-experience, sa kanya po din ako magse-share. Kasi si daddy ano siya, "Oh, okey na, tapos na 'yan, kaya mo na 'yan." Gano'n siya 'no, si daddy. Pero siya talaga mag-e-empathize po sa'yo 'no. Ano pa ba? Kahit po sa pagiging hardworking niya, na kahit may nararamdaman na po siyang 'di maganda sa katawan niya, talaga pong magtatrabaho po siya. Wala pong nakakapigil sa kanya sa pagtatrabaho 'no, and sa pagsu-support po sa dad namin, na kahit sobrang matalino po yung mom namin 'no, sobrang talino po siya lalo na pagdating din sa real estate, talaga pong halos lahat alam niya 'no. Pero 'pag po, when it comes to submission 'no, yun po yung natutunan ko sa kanya, talaga pong nagsa-submit po siya sa daddy ko 'no. 'Pag may sinabi na sa daddy kong ganyan, ganyan, okay dear, o sige." Gano'n po siya, very submissive po siya and talagang ino-honor niya po yung daddy ko sa buhay niya. Ga Mamaya baka may maisip pa akong ano 'no. So, pati po sa pagcho-church 'no, talagang kung ano po yung kailangan ng church, ayun, supporter din po siya ng ministry. Um, Sino pa po, si auntie naman, si Auntie Chel, nakita ko po yung buhay niya, nasa States ako 'no. Magang-maga yung nagigising ka ng early morning, tapos naglilinis ka na ng buong bahay, ang laki po ng bahay niyo pero siya po lang po yung naglilinis. Tapos po nag-prayer, very prayerful, ta's nakikita ko po siya yung nagbabasa 'no, laging nagbabasa ng books na about sa ayan 'no, sa growth niya kay Lord. And, talaga pong very hospitable si auntie 'pag nandun ka. Ang sarap pong na nandun ka kasi talaga yung food talagang naka-ready, yung higaan mo ang sarap 'no, yung, may mga 'pag nandun yung mga kids ko, may mga activities para sa kids, yung gano'n, yung parang lahat alam niyang gawin. Ano pa ba, tapos lagi po siyang ano 'pag morning, "Good morning, Rem," yung parang hyper na masaya, yung sasaya ka na din, gano'n. Tapos 'pag kunyari afternoon na, "Hello, Rem," gano'n po siya lagi sa'kin. Kaya yung parang kahit na malungkot ka gano'n, bigla ka pong sasaya kasi sobrang jolly po ni auntie. Tapos yung masayahin po siya na kahit na alam ko may pinagdadaanan din si auntie, pero hindi mo niyo po makikita na gano'n. Lagi niyo pong makikita yung ano niya, yung high spirit niya 'no, na nagbibigay ng joy sa ano, sa paligid niya, gano'n po. So, and very ano din po siya, generous, loving loving 'no, and talaga pong ako no'n pinagda-drive niya pa po ako tuwing pumupunta kami sa hospital sa check-up ko. Tapos maano din po siya, ma-patience 'no. So, ayun, masarap magluto ni auntie. So, yun po yung, mashi-share ko po sa kanila 'no, na ina-admire ko po sa buhay nila. Sino pa pong may gusto pa po ba mag-share? Auntie, back to you.
napansin ninyo yung mga ina-admire natin or the women we look up to, we all have the same commonalities, ano, yung nandun yung gifts of the spirit and then yung fruits of the spirit ng mga linulook up natin ng mga women. So remind ko lang kayo on the gifts of the Holy Spirit, no, yung gifts. Una, yung fruits muna kasi very important yun eh. Kahit na may gift ka minsan, pag if you're not walking in the fruits of the Holy Spirit, kahit na maano yung, even if you speak the word of God all the time, if you're not walking in the fruit of the Spirit, wala ding effect. So, ito yung fruit of the Spirit, love, yung unconditional love that seeks the best for others. Okay? Joy. Yung joy goes beyond yung what happens to us in everyday life. Unspeakable talaga. Hindi mo ma-explain yun eh. A deep sense of gladness and contentment, not dependent on external circumstances. Tsaka yung peace. Ayun, sabi ni Rem, nakita ko din kay Elsa to, when my brother was in the hospital, you know, she really stepped up to the plate as being a leader equal to her husband. Hindi niya in-overpower, hindi niya but equal sila in the sense na since wala yung kuya ko na leader at the time kasi na hospital siya, she took leadership dun sa family niya and even sa church. So, yung patience then, long-suffering and endurance through trials, we all possess that, no? If we have the fruits of the Holy Spirit, yung kindness, goodness, moral integrity and generosity, faithfulness, yung loyalty natin and trustworthiness natin sa mga yung leaders natin, may trust sa atin, loyal tayo sa kanila, loyal tayo sa church, loyal tayo with our friends, gentleness, ayun, humble and considerate behavior. Meron tayong ganun dapat, no? Self-control, ayun, mastery of over one's desires and actions. I shared yesterday, not to mock the person who made the comment over me, but if you have the fruit of the Holy Spirit, you can control your actions and your responses to negative comments, no? That's how we model yung the life when we possess the fruits of the Holy Spirit. Yun, and then also yung gifts of the Holy Spirit, yung wisdom, meron tayong wisdom, the ability to apply yung knowledge and insight sa life situations natin. And I know that Elsa is also one of the women that I looked up to kasi mas matanda siya ng konti sa akin. And we go way back nung teenagers pa kasi kami, friends na kami. And talaga, she was one of the generous people I know. At saka yun, she doesn't hold back. If she wants to rebuke you, she will rebuke you and tell you to your face na you suck. Yun. Knowledge. Meron tayong faith, extraordinary confidence in God's promises. Healing. She also possessed healing, meron siyang healing anointing. She can pray for people and they get healed. I'm talking about Elsa, okay? Ayun lang, marami pa, but I admire yung group natin. Sabi nga hindi ko matandaan yung nagsabi kanina na, ayun si Awi, na kahit na may tattoo yan o may iba-iba yung kulay ng buhok, pero pag nagsalita yan, may wisdom talaga kahit na bata pa yun. So, Powerhouse Church has been producing and is still producing mga powerful virtuous women in the making, because the young women are still in the process of becoming that. But yeah, praise God for this group and for all of you ladies dito sa group na to, no? And hopefully we still grow para marami pa tayong ma-impact na mga youth, younger women. And it would also be, sabi ni Bishop sa akin, invite the elder people like me sa group nito, yung mga mothers ninyo. You invite them here para alam din nila kung ano nangyayari dito sa group na to, and you can share with them what goes on, okay? Because we all are learning. Not just because matanda na kami, hindi na kami. No, we're learning every day, and we're learning from you and you're learning from us. So yun lang, Rems. I think I'm done.
Friday na dyan, no? Birthday ni Katiana bukas dito, but birthday niya na dyan. So, last year nandito sila Rema. Naalala ko kanina, last year nandito si Rema. Sabi ko, nasa hospital kami. She was giving birth. Ang bilis ng araw, di ba? So anyway, that's all for today, guys. Kung wala nang gustong mag-share, kung meron pa tayong time. Okay na ba? Kung okay na, we can say goodbye to everyone. Blessed weekend sa lahat sa inyo. We'll see you next week for the susunod na kabanata. Thank you po. Thank you everyone. Thank you, po, Auntie. Auntie Chel. Thank you po sa inyong lahat. Have a blessed day, everyone. Thank you po. Bye.